Mayong gabi sa tanan, magasugod na sab kita sa atong online Bible study. Magabasa ako diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 13 nga nag-ingon, kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga doy sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, tinunoa ang tanang butang binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag ra unya kitag husay. Magadto kita sa pagampo. Amahan namo nga Dios, nini nga tagmas kagabion kami magaduol sa imong balaang nga presensya. Father God, kung aduna man kami mga sala sa hunahuna, nabuhat ug sinalitok, salamat sa imong paglimpyo kanako, Father God. Ang salamat nga ikaw magahimo ka namo nga puno sa balaang espiritu and fellowship with you o limpyo sa imong atubangan. Ubani kami sa among pag-atuon sa imong pulong karon, tabangi imong makanakan, tabangi imong alagad, kagay kami dugang kaalam. Niyam ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, naagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Iti atong milabay nga huybis, atong gitunan ang the origin of human life o na-take up na to ngadtong atong na-take up ang biological life in the womb, no? Gikan sa zygote ngadto na sa embryo ngadto sa fetus, no? Ug nagato kita nga from zygote to fetus gitawag kinsiya og biological life in the womb. Do adunay some nga mga creationists o nagatuo sa creation, pero nag-argue sila, some creationists might argue that God imparts soul life to the embryo when it is first formed from the specialized cells, no? However, scripture we will refute this idea, no? Human soul does not begin during pregnancy. Ang human soul, wala kini siya nagsugod sa dihang nagbuntis pa ang usa ka inahan. So that which develop in the womb is mother dependent and is biological life only. Katong napa sa taguanggan sa inahan ang usa ka bata, kana siya gitawag ko nato og biological life. Wala pa human life dinha. So dependent pa siya sa iyang inahan. So human soul life begins when the baby is separated from the mother. So mahimo lamang siyang adunay soul life sa diha nga ang bata mo separate na gikan sa iyang inahan, gikan sa taguangkan sa iyang inahan. So in the womb, the embryo and fetus are potential human life. Yes, kung nahimo na silang embryo o fetus, potential na sila para sa human life. Biologically alive, no? Genetically informed, but without soul life and dependent on the mother. O gitawag pa sila niya na o kanang dependent pa sila sa ilang inahan. Whereas, soul life is provided by God at the moment of physical birth and is eternal. So, lahi kining soul life sa biological life. Kaya ang soul life gihatag kini siya sa Dios at the moment of physical birth. O kana siya eternal, no? Ang gihatag sa Dios nga soul life eternal na siya, no? Dili man pwedeng ang soul life na napil siya sa pag-develop sa biological life, kay ang labas niya na kung biological life siya, mawala ra gyapon siya, mamatay ra gyapon siya, kay kuan man siya, biological life man siya, no? Busa ang atong ginatuuhan din ha nga lahi ang biological life ug lahi ang soul life, no? So biological life katong gikan pas taguangkan sa iyang inahan from zygote to embryo to fetus, kana siya gitawag nato na siya biological life. Pero sa dihang ang bata milabas na sa taguangkan sa iyang inahan,
muna nang nana siya human life tungod kay nahatagan na siya og soul life sa Dios. Now nahibalo kita nga ang physical death, soul life and biological life again separate. Sa dihang ang usa ka tao mamatay, ang iyang gitawag na to soul life and biological life again mag-separate na sila. Sa samang pagkabahin usab, sa dihang ang bata napastagwang kan sa inahan, wala pa siya soul life, pero sa dihang migawas na siya sa tagwang kan sa iyang inahan, ang biological life ug ang soul life nag-join sila together. Mo nang nahimo siyang human life. I just do hope na klaro ta din no. And then sa dihang nahimo na siyang human life, siguro nagkinabuhi na siya, ug kung mamatay na usab ka na siya nga tao, ang iyang soul life na usab mo-separate na usab sa iyang biological life. Kaya ang biological life niya mobalik man sa abog, apan ang iyang soul life kay yaman sa Dios, eternal man, mobalik nga sa Dios. Ug mao ka nang gisgutan sa Ecclesiastes 12:7. The soul as the real but invisible creation of God is immortal. So kanang soul life wala na siya kamatayon. Dili pwedeng ang soul life na develop dito sa minsabay ka develop dito sa taguangkan sa inahan, no? Or else makonsider siya biological life, o kung makonsider siya biological life, dili siya mo pauli nga sa Dios. Kaya gikan ra man gyapon siya sa abog diay, no? So mao kana ang gitawag na to og the ensoulment, no, of human life, no, motong gihatagan siya og kinabuhi sa Dios. So kini siya, the soul as the real but visible creation of God is immortal, while biological life is mortal. Ang biological life mortal siya, madugta siya, samantalang kining soul life nga gihatag sa Ginoo dili ni siya madugta. Ug mao kining naa sa atoa, no, at the moment of physical birth. And then an undergoes change and disintegration at physical death. So this is the backdrop for Paul's exhortation to the Corinthians na matupad ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 5:8 nga mas gipalabi pa niya nga wala na nining lawasa ug anaa na siya sa Ginoo. Buot niya kusabot nga ang lawas mobalik yun sa abog, apan ang iyang soul mobalik sa Ginoo. So therefore, biological life and soul life must be considered as being formed separately, uniting at physical birth, and again separating at physical death. So yun na siya, no? Kining biological life ug ang soul life, gina-consider na to kini siya nga nagpurma ni sila separately, no? Ang biological life motong gisabak po sa taguangkan sa atong inahan, gitawag na to katong biological life, gikan sa zygote ngadto sa embryo ngadto sa fetus, gitawag na to kadto siya og biological life. And then sa diyang migawas na siya sa taguangkan sa inahan, motong panahon na nga ang Dios naghatag kaniya og gininhawas kinabuhi. So hatag sa Dios ang kinabuhi, mo nang nagatuo kita nini nga ang Diyos niya po nang naghatag og magbubuot sa atong kinabuhi. O sa paghatag niya kinabuhi, motong soul life, mo nang ang hitabo, aduna na siya human life. So, dinhan nato gina-consider ang human life at the moment nga usa ka bata ning labas na sa taguangkan sa iyang inahan, no? So, now, dinhi kita karon sa format soul, no? Kasi kung dili na ito masabtan kining format soul, di po na ito masabtan tong inactive nga signature. So, murag mapareha usab kita sa mga pagtulunan sa mga traducianism, no? So, itong pagkatunan kining format soul. If God immediately creates the soul
of every human being at birth, then how can inherited mental and behavioral traits be explained? The concept of a format for the soul answers this question. So, morning tubag, no? Kining format of the soul. Sa diyang ang bata, napastagwangkan sa iyang inahan, na-develop po siya as biological life na format soul. No? Ang format soul is part of the biological life. No? Pero kining format soul, mo lang ni siya ang reading nga puyanan sa gitawag na to soul life nga ihatag sa Ginoo. Nga diin, makabaton siya og soul life nga diin aduna siya kinabuhi. So, ang concept sa format for the soul answers this question. As biological life, meaning kung ang usa ka bata napastagwangkan sa iyang inahan, gikan sa zygote ngadto sa embryo, ngadto na sa gitawag na to fetus, no? Nga diin ready na siyang ilabas sa tagwangkan sa iyang inahan, gitawag na to kana siya biological life. Ingon nga biological life nag-develop ka na siya diya sa tagwangkan sa iyang inahan. There develops within the brain of the fetus. So atong nakita din ha, ang kining gitawag na to format soul na develop ka na siya diya sulod sa gitawag na to brain of the fetus. Kaya ang kining fetus naman po ni siya brain. Now just remember nga ang brain gyapon biological gyapon na siya, no? Moapil gyapon na siya kawala sa dihang mamatay ang usa ka tawo, no? O kining format soul. So ang format soul na kana siya din ha usab sa sulod sa brain of the fetus. So a biological home for the soul, no? So gitawag nato kini siya format soul. This developing biological home which awaits the imparted immaterial soul. Naghulat ni siya sa katong pag-impart sa gitawag natong immaterial soul. Katong soul nga imputation of soul at the moment of physical birth nga ihatag sa Ginoo ngadto sa usa ka bata nga mahimugso. Ug busa na siya soul gitawag natong human life, no? So this developing biological home which awaits the imparted immaterial soul consists of a genetic format inherited through the transmission of genes obtained from both parents, no? So not only are size, gender, and other physical characteristics determined as biological life develops, but also every fetus contains the potential to acquire similar mental and personal traits from the combination of genes. Now remember, the soul is a separate immaterial entity. Separate gina siya, niya immaterial siyang entity. And although not part of the manifests itself through the biological faculties of the brain. Lahi ang soul kay immaterial siya, lahi ang katong format soul kay part siya sa gitawag na to biological life. Na siya sa sulod sa brain, and then sa sorry naputol tag kanjot, no? Adunay problema sa tuang internet connection, no? So padayon kita remember the soul is a separate immaterial entity, meaning separate ng soul. Ang soul iyan sa Diyos. Ang format soul, iya sa biological life. Now, nahibalo kita nga samtang didto pa sa tagwangkan sa inahan, gikan sa gitawag na tog zygote, embryo to fetus, gitawag na to kana siya og biological life. O dito sa tiyan sa tagwangkan sa inahan, nanay na-develop dito nga format soul sa sulod sa iyang brain, nga diin, paglabas unya niya sa tagwangkan sa iyang inahan, sa dihang ang Diyos i-impart niya ang iyang soul life. So mo na tong nanay human life ang usa ka bata. So atong i-detalye kining the format soul. The format soul is biological life. So dili nato na ma-deny, no? Ang kanang format soul gitawag kana siya biological life.
the material qualities of the developing brain. So, nana siya din ha sa ato ang utok, no? Na-develop ang atong utok, no? Now, following birth, the material brain becomes the vehicle through which the material soul expresses itself. So, hibalo kita, sa dihang ang usa ka bata na himugso na siya, mo na ng panahon lang i-impart na si Ginoo ang soul life, niya na nga bata, o didto siya, atong nahibaluan ka na siya, no? Nga ang soul life, didto ka na siya musulod, sa gitawag na tog, usa ka format soul, nga nausab din ha sa gitawag na tog, utok sa bata nga migawas, no? So the material brain becomes the vehicle through which the material soul expresses itself. Ang Hebrew word niya ay gitawag kini siya og nipis. N-E-P-H-E-S-H, no? Often translated soul or life. Gitawag kini siya soul or life. So, refers to the soul's fully formed. So, kining panahon na, muna ning gitawag na tog soul's fully formed. Bot sabot, ang soul, fully na purma na gid siya. So, immaterial essence which is provided by God at the moment the spark of life is given. So, ang purmat soul sa usa ka bata nadugangan og soul life sa Ginoo. So, totally nahimo na gid siya na purma na gid siya ang soul, no? So, munang nahimo nang ang bata na nasa body na napud siya soul. Ang body niya mo tong biological life, ang soul niya motong gitawag na tog soul life, no? So biological life plus soul life equals human life. So mo nang nasiya gitawag na to kinabuhi na. So human life, kung atong pagkatanaw day, ang human life wala gid nagasugod dito sa womb. Ang human life nagsugod diri sa gitawag na to paghatag sa Dios og soul life sa dihang ang bata migawas sa tagwangkan sa inahan. Now, just remember nga walay labot ang Dios sa activity sa lalaki ug babae o sa husband and wife, wala siya kalabutan dito, although gitugot niya kadto for procreation, pero sa procreation gitawag na to kana siya og biological development, no? So din heto nakita, God, at the moment the spark of life is given, no? The breath of life transforms the fetus and its format soul into a living soul. So moto na purma na gid siya, no? Ang spark of life nahitabo dito sa paglabas sa usa ka bata, giginhawaan sa Dios. So matag bata nga migawas sa tagwangkan sa inahan nga giginhawaan sa Dios, nagi na siya kinabuhi. Gitugutan sa Dios nga magkinabuhi sa kalibutan. So, mo nang gitawag na nagatuo kita nga ang Dios ang magbubuot sa tanan. Sa Genesis 2:7, the format soul becomes the home for the impartition of soul life. So, the spark of life ignites the format soul, and only upon ignition at the moment of birth does the fetus become a living human being. So, mo na ng panahon nga nahimo na siyang usa ka buhi nga tao. So the format soul explains how we inherit mental and behavioral traits from our parents. Now, nahibalo kita, mao kini ang format soul, no? Ato ning tagsa-tagsaon karon diri sa ato ang pagtuon. Now, just remember, kung nagatuo kita sama sa pagtulunan sa uban, nga matud pa nila ang human life daw, nag-start dito sa tiyan sa inahan. Now, dako kayo ka ng problema kay nganuman. Bot mang ipasabot nga ang soul life na sa taguangkan sa inahan plus ang iyang biological life, nagsagol na sila daan, biological life plus soul life. Now, just remember nga ang soul life iha sa Dios kana siya. Hatag sa Dios kana siya. Dili pareha sa biological life nga resulta kana siya sa activities sa opposite
sex, male and female, no? Na sila activity o nag-produce sila o nag-procreate sila o kanang gitawag natog biological life. Pero wala pa din ha ang kanang gitawag natog paghatag sa Dios og soul life, no? Kasi way labot ang Dios sa activities sa lalaki ug sa babae, no? Although ginatugot niya kana. So atong nakita din ha, God is not the author of sin. Dili man gud siya mo'y author sa sala. The corrupted nature of man is passed genetically through biological life and resides in the cell structures of the human body. So nahibalo kita nga kini di ay gitawag nato ang usa ka biological life nga nagapuyo sa taguanggan pa sa iyang inahan, mao kini siyang ginatawag nato og biological life nga nahulma pinasikad sa gitawag nato kanang activity sa usa ka lalaki ug sa usa ka babae. Ug mo kanang gitawag nato og biological life ang nahulma dinha. Now dinha ang old sin nature kaning pasok man dinha ang katong gitawag natong binhi ni Adam, no? Na walay kalabutan ang Dios dinha kay kung apil pa ang Dios dinha nan ang hitabo siya day usa day siya ka author sa sala. Mao kana nga wala kita magtuo nga ang Dios may kalabutan sa gitawag nato development sa usa ka bata sa napa siya sa tiyan sa iyang inahan. Purely ginatawag nato kana siya og biological life o kay biological life siya pagabot sa panahon paglabas niya kung hatagan siya og soul life. So lahi ang soul life kay ang soul life iya sa Ginoo, ang biological life iya sa tao. And then sa dihang mamatay ang usa ka tawo, mao usab ka na ang mahitabo ang iyang soul life kay ihaman sa Dios, mopauli nga to sa Dios, ug ang biological life kay ang biological life development man lang gihapon gikan sa tao, mubalik gyapon siya sa abog. So lahi ang biological life, lahi ang soul life. Manghinaot kita nga mahimo kining klaro nga ni kanato, no? So mo kanang ang nahitabo sa biological life contaminated siya sa gitawag nato old sin nature. Pero samtang napa siya sa sulod sa taguangkan sa iyang inahan, dormant pa ang iyang old sin nature. Wala pa naga-function. Ang gitawag nato kana siya nana siya old sin nature pero dormant pa. Ay in fact ato kanang mabasa sa Salmo 58:3, no? Nga diin atong hatagag pagtagad kadyot atong pagbasahon para nga buha nato ang referensya niini sa Salmo 58 versikulo 3 nagaingon dinhi ang mga dautan gilain sukad pa sa taguangkan nang hisalaag sila dayon diha sa ilang pagkahimugso. Now nganong mingon mo diri nga nang hisalaag sila dayon diha sa ilang pagkahimugso. Bot pasabot nga paggawas dito sa kabata, automatic na himo dayon siyang sinner tungod kana sa old sin nature. Pero sa sulod sa taguangkan sa inahan, inactive pa siya. Pero paggawas niya nahimong active. Ug mo nang may balo kita nga usa ka bata paglabas, muhilak dayon siya, no? Nadayon siya kanang panginhanglanon, no? Nadayon siya need. Kinahanglan din siya gatas, no? Ug mao kanang pagpadidihon sa iyang inahan, hilom na pud siya kay ang iyang need natagbo naman, no? So ingon ana kana siya, no? Ang bata atong nakita gikan sa zygote ngadto sa embryo ngadto sa fetus, gitawag nato kana siya biological life. Ug sa biological life na din ang format soul. Ang format soul atong nakita na develop ka na siya diya sa brain pero wala pa din ang soul life, no? Format soul lang ka na siya. Ang format soul is part of the biological life. Sa dihang ang Dios mihatag na sa iyang gininhawas kinabuhi, ang soul life mipuyo din sa iyang format soul. Ug mo nang napurma na kumpleto na ang usa ka bata, mo nang naa siya human life sa dihang
milabas siya sa tagwangkan sa iyang inahan. So, maukini siya, no? Therefore, it is correct to think of biological life as formed by physical laws and not created directly by God. No? So, ang biological life, dili direkta nga gibuhat sa Dios. Except lang katong sa kinabuhi ni Adam, no? Kaya katong kang Adam, yes, biological life dito, gikan sa abog, giumol sa Dios, and then direkta niyang gihuipan sa iyang gininawa. So, lahi to siya, kausa lang to nagapanghitabo. Sa kang Adam lang to nagapanghitabo. Ug bisan man kan Eve, no? Pero karon sa tong panahon dili na, no? Through procreation na. Through parents na, no? Mga ginikanan, then mga anak, magsabak, mga anak, and then ato na po sa mga anak. So, inana na ang sistema sa gitawag na to biological life, no? Development, no? So, during the formation of biological life, which means the formation of the human body, no? Munang pagpurma sa lawas, no? Nadi na ang format soul, sa sulod pa siya sa tagwangkan sa iyang inahan, na ang format soul, there is no active sin nature. So, dili pa active ang iyang sin nature, no? Mo ka nang gibasa na to ganina sa Psalms 53. So, the Bible does not teach that there are two operating sin natures in a pregnant woman. Dili na ang pagtulon, ano? If the fetus were a human being, traditionalists would be forced to admit that a pregnant woman and a fetus in her womb both have active sin natures. But until birth, the sin natures remains dormant in the fetus. So kung naman tayo illustration unta diri, pero mantay di man nato mapakita sa inyo, ha. So kung magtanaw ta diri sa biological life, sa fetus pa siya, na diri gitawag na tong format soul, ug napoy gitawag diri nga dormant sin nature. Ang format soul bakante pa ni siya, wala pa ni siya masudli sa soul life. Ang dormant sin nature na siya pero inactive siya, di pa siya kalihok, dili pa siya makabuhat og bisan man paghuna-huna og sala, no? So, but until birth, the sin nature remains dormant. Hangtod nga dili pa siya mogawa sa tagwangkan sa iyang inahan, ang sin nature magpabilin ka na siyang dormant. Diya sa fetus pa siya, sa sunod pa sa tagwangkan sa iyang inahan. So the sin nature becomes active only when soul life and biological life are united. So dito na, sa dihang mugawas na ang bata sa tagwangkan sa iyang inahan, o ang biological life o ang soul life magtagbo na sila, mag-unite na sila. So, equivalent na sila sa human life, na sila human life. Mo na ng panahon ng ang old sin nature po niya na mahimo ng active. So, dinha na magsugod ang gitawag na to, ang development sa bata, ang iyang old sin nature mulihok na usab. So, once united, the sentence of spiritual death is pronounced to avoid any compromise with the holiness of God. O mo ka na nga, nahibalo kita nga, paglabas yun niya, kuwan din siya, kanang condemn din siya, tungod kinama si old sin nature. Mo nang sa Roma 5:12. Condemn din ng isa ka bata, wa pa siya nabuhat nga personal nga sala, pero tungod kinana ang old sin nature, nahimong active na. So, nanay gitawag Adam's original sin na impute na sa iya, active na sa iyang kinabuhi, busa condemn siya. Condemn siya in the sense nga nasa old sin nature, apan safe pa siya sa Ginoo, tungod kay wa pa siya nakaabot sa age of accountability. Condemn lang siya in the sense nga naa ang gitawag na to old sin nature sa iya. Pero safe pa siya kay wa pa siya moabot sa age of accountability. Pag abot niya sa age of accountability, kinahanglan magpili na gyud siya, mo decide na siya sa pagtuo sa Dios o sa dili pagtuo sa Dios. O kung mutuo siya sa Dios, luwas siya, samot nang maluwas siya,
Luwas mga ni siyang katong condemn pa siya, bata pa siya, wala pa siya mabuto sa accountability. Unsa pa sa dang midako na siya, nga mituo na siya, ug mipili siya sa Dios. So, luwas siya. Pero kung dili siya mopili sa pagtuo sa Dios, pagtuo kang Kristo Jesus, nga ang Ginoong manluluwas, magpabilin siya nga condemn. No? Niyan ang panahon na responsible na siya. No? Managot na siya, manubag na siya sa iyang decision. So at birth, our activated sin nature receives the imputations of Adam's original sin. So activated sin nature receives the imputations of Adam's original sin. Until the sin nature becomes active, there is no reason for the imputation of Adam's sin. So, atong nakita, ang sin nature becomes active na siya. So, there is no reason for the imputations of Adam's sin sa Romans 5:12 to 21. No? Our sin nature is the home for Adam's sin because there is an affinity between the two, between Adam's act of disobedience and the imperfection caused by his disobedience. No? So, as a result of the imputation of Adam's original sin, we are born physically alive but spiritually dead. So, nataw ta nga buhi, apan spiritually patay kita. Now, the justice of God imputes spiritual death only where human life exists at birth. God's imputations of Adam's condemnation to us and his simultaneous creation of our soul, life, make him responsible for the spark of human life. Ug mao kana nga nahibalo kita nga ang Dios iyahang ginhawaan sa iyahang ginhawa ug mo nang makabaton siya og human life. But not for the sin Adam committed. The cause of our imperfection is not God, but our position of spiritual death in Adam. So there can be no compromise to the holiness of God. Dili pwede no nga ma-compromise ang holiness of God. So kung atong pagkatanawon kini siya, ang PCAS is biological life, ang PCAS is human life. Na unsa may kalainan niini? Ang biological life napa siya sa taguangkan sa iyang inahan. Ang human life migawas na siya sa taguangkan sa iyang inahan. Sa dihang biological life pa siya, nabiyay mga pagtulon nga ilang ginatuuhan gyud nga lagi ang kining bata sa taguangkan sa iyang inahan na nalagi soul. No? Kanang gitawag na to traducianism. No? Hinumduman na to nga ang soul gihatag sa Dios. God imparts soul life at birth. So dito naghihatag sa Dios ang soul life at birth. Then ang biological life atong nakita mao kana siya ang development sa 23 chromosome sa lalaki ug sa babae, and then nag-form sila og from zygote to embryo ngadto sa fetus. Gitawag na to siya biological life. Nasa format soul, pero pa siya soul life. Ang format soul, mao kana siya ang puy-an sa soul life nga ihatag sa Dios. Nasa sin nature, pero dormant. Samantalang puganhin na kita sa human life, ang hitabo diri sa human life, ang iyang soul fully formed na. Kaya nga naman, ang format soul na ang soul life. So na siya format soul, na po siya soul life. Ug mo ka na nga sa dihang mamatay na ang usa ka bata, atong nakita din ang iyang biological life, apil ang iyang format soul, mubalik na siya ngadto sa abog. Kadili man nagikan sa Dios. Ang iha sa Dios, ang iyang soul life. Ang soul life nga iya sa Dios, mupauli pud ngadto sa Dios. So lahi ang soul life ug lahi ang gitawag nato biological life. Ang biological life mo balik sa abog, ang soul life mo balik sa Dios. So mo na siya no. And then diri sa human life active na no. Ato na natunan nga active na ang iyang sin nature. Bago na siya nga natawo nga bata. So human life gitawag nato siya na siya human life, pero gitawag siya spiritual death at birth. Espirituhanon patay sa dihang nahimugso siya.
So God creates our soul without depravity and imparts soul life to the biological format soul that emerges from the womb. So ang Diyos ang nagabuhat sa soul life, no? Dili pwede nga ang soul life atong isulod na dito sa taguangkan sa inahan, no? Or else mahimo siyang biological life, no? Wala pa siya labot dito, wala pa labot ang Ginoo dito. Ang Diyos na siya ay kalabutan sa diyang milabas ng bata o iyahan ang gihatagan sa iyang soul life. So at the same time, He imputes the guilt of Adam's original sin to every newly born human being. God's perfect justice and righteousness, therefore, are not compromised. Adam was the one who sinned, and we with him because we were seminally in Adam. So, tungod kay kita, gikan man usab kita kay Adam, so nakapanunod ta sa sala ni Adam. So, God's provision of mentality and volition to Adam's progeny does not make God responsible for our depravity any more than it makes him responsible for Adam's original disobedience. Therefore, God is not the perpetrator or perpetuator of sin. Dili siya may utos sa sin, even indirectly. The originator of sin and depravity has always been Adam's volition. Nagsugod niya po ng sala kay Adam. Now, God perpetuates human life as the means to resolve the angelic conflict. Now, nganong nagpadayon ng gihapon ng ang gitawag na to pagpadaghan sa tao. Ang katuyuan ni mo ang pagresolba sa manulundaong gubat. Mankind was created to duplicate the conditions of that angelic conflict with the imputation of Adam's sin to the sin nature at birth. So just as Satan fell through an act of his volition, likewise Adam fell, and with him the human race. The perpetuation of the sin nature must always be attributed to the volition of Adam. Kining nabuhat nga desisyon ni Adam, the sin of cognizant, no? So, nahibaluman ta nga tinuyuan mo gid ni Adam, nahibaluman siya nga sala, kanya iyaham yung gibuhat, no? So, responsible siya. So, he is responsible for the imputation of sin to the human race by his choice to disobey God. God graciously grants human life. Adam corrupts human life with spiritual death. So God, in His grace, provides a means for humanity to escape spiritual death and ultimately the depravity of our position in Adam. So Jesus Christ, as our substitute, died on the cross for all our sins. One simple act of faith in Him. So gives not only spiritual life, but also a way to defeat the sin problem. Okay, no? So mo kanang sa Roma 5:8, but God demonstrates His own love towards us, and that while we were yet sinners, Christ died as a substitute for us. So this clarifies the creationist view. So mo gini ang ato ang pagtulunan, no? Nagpaklaro kini siya sa ato ang view. Doon ay mga creationists nga nagatuo pod sila nga nanay human life sa tagwangkan sa inahan, pero dili ka na mo nga atong view. We believe that human life nahitabo ka na siya sa dihang ang biological life gihuypan na og soul life mo nang nana siya human life. Gitawag na to ka nag-ensoulment. Ensoulment takes place at birth. Amo na siya. So human beings inherit mental and behavioral traits from their parents through the genetically acquired format for the soul. And finally, Adam's original sin, not God's creation and impartation of the soul to every newly born child, is the cause for sin in the human race.
So, the boundaries of human life, napatay 10 minutos, no? The boundaries of human life. Human life exists from the moment the fetus emerges from the womb. When God breathes soul life into the newly born child and continues until soul life and biological life separate at physical death. So, yun na no? Ang human life, nag-exist na siya. From the moment nga ang fetus emerges from the womb, and then when God breathes soul life into the newly born child. Sa ito pa, ang fetus, paggawas niya, giginhawaan sa Diyos sa iyang gininhawa, na siya'y soul life, so na siya'y gitawag na itong human life. O ang iyang human life, mag-continue ni siya. Now just remember, and continues until soul life and biological life separate at physical death. So kining biological life niya, o kining iyang gitawag na itong biological life, o ang soul life, mag-separate rin hapon ni sila. Mag-separate rin ni siya na. Sa diyang mamatay na po ang usa ka tao, ang biological life, biyaan sa iyang soul life. Ang soul life mo separate, mo pauling ito sa Diyos, ang iyang biological life magpabilin o mubalik sa abog. So, ang soul life iha sa Diyos, walay katapusan, walay kamatayon, ang biological life na ikatapusan. So, muna kalainan, no? Mo nang wala kita magtuong ang soul life na nasa taguangkan sa iyang inahan pa. Or else, mahimo siyang wala siya kamatayon kung dito na apil og develop. Ikaduha, kung ang soul life gihatag sa Dios sa taguangkan sa inahan pa, nahimo siya nga nasagol sa gitawag na tog old sin nature, which is ang Dios dili nagakompromise siya sa sala. Lahi gid ang sa Dios kay ang sa Dios ang soul life iha sa Dios perfect gid na siya apan ang gitawag na tog ang kining gitawag na tog biological life mo kining na-develop gikan sa taguangkan sa iyang inahan. So balik ko nako nagaingon dinhi, human life exists from the moment the fetus emerges from the womb. Yes, when God breathes soul life into the newly born child. So, naghalo na, no? Ang soul life sa Ginoo o ang gitawag na to biological life na na-develop sa taguangkan sa inahan. So, nasa human life. O magpadayon kini siya, hangtod nga ang soul life o ang biological life, mag-separate na po sila sa physical death. Kaya mag-separate man na sila, no? Ang soul life, immaterial man, ang biological life material. Mabito nang ang format soul is also a material. Murag sudlanan lang siya sa soul. So the Bible emphasizes physical birth as the beginning of human life. So a time to give birth and a time to die. Muning gihisgutan sa Ecclesiastes 3 verse 2. And physical death understood as the limits for human life. No, for a child will be born to us, and then the humanity of Jesus Christ in hypostatic union begins at the moment of birth. A son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Isaiah 9:6. No? Now, truly I say to you, among those born of women, there has not arisen anyone greater than John the Baptist. Matthew 11. No? Then and the angel rejoiced at the birth of Jesus, not at his conception, sa Luke 2:7-14. So the main premise of all these passages establishes birth, not conception, as the opening moment of human life. So I just do hope nga kining gitawag na to biological life ug ang gitawag na to soul life ug human life mahimo kining klaro nga hikanato, no? So
ang ato yung pagtulunan, bisan man gani diri sa Job, gwapo ni nga pagkasulti pod ni Job sa Job 1:21, no, nagayon siya. Job suggests the same belief in chapter 3. Why did I not die at birth? Ano daw wala siya namatay sa ihang pagkatao? Separated from the womb. Come forth from the womb and expire. So maning iyang gisulti, no, ni Job, no. So in a lament over his pitiful condition, maning panahon ng si Job katong doon na dili maayong panglawas, o morning gisulti ni Job, no? Why did I not die at birth, no? Meaning separated from the womb, no? So in a lament over his pitiful condition, Job desires death, no? Rather than endure such misery, he wishes he had perished shortly after emerging from his mother's womb, no? Now, another passage found in Job chapter 10 clearly expresses the boundaries of human life on earth, no? Why then hast thou brought me out of the womb? Maling sulti sa 10. Would that I had died and no eye had seen me. I should have been as though I had not been carried from womb to tomb. So, buot niya pasabot nga nung wa na siya muditso nga to sa kamatayon. So, as in Job 3:11, no? So, Job declares his wish to have died at birth, no? Never to have been given human life, no? So, mo nang ihang tanaw din ha, no? Nga dili lang unta siya tagaan og human life. Had Job died at birth moments after receiving the breath of life, it would have been as though he had never existed. Had Job been transported directly after separation from the womb to tomb, no one would have ever laid eyes on him. In other words, he would not now be enduring the continuing agony of his circumstances. So, buot na yung pasabot nga, kung sa akong pagkahimugso, meditso na lang ko sa lubnganan, wala untay makakita na ko nini nga pag-antos, dili daw unta siya mag-antos, dili unta siya mag-agulo, no? But atong nakita ang Diyos naghatag niya og kinabuhi. May purpose ang Diyos sa iyang kinabuhi, gihatagan sa kinabuhi kay usa ko na ka dako kayong panalangin. Sa dihang na kay kinabuhi, na kay potential nga aduna kay kinabuhi nga walay katapusan. Kung wala kay kinabuhi, wala kay potential nga aduna kay kinabuhi nga walay katapusan. So ang life ni Job, gitagaan sa kinabuhi sa katuyuan nga ang Diyos maghatag na kinabuhi nga walay katapusan. Do adunay mga pagsulay sa iyang kinabuhi, pero ang mga pagsulay sa iyang kinabuhi, yes, nahimo siya gyapon nga nagmadaogon niini. Dinhi lang ni nahitabo sa dihang atong nakita nga after sa ikaduha niya nga temptation nga nagmadaogon siya sa momentum niya nga gitawag na to providential momentum o katong suffering undeserved suffering nga nagapanghitabo kay Job. Atong nakita din nga dinhang dapita murag naglaylo siya pero naka-recover siya pag-abot na po dito sa chapter 39, chapter 40 ug hantud na sa katapusan. So atong nakita din bisan man sa story ni Job, nagtuog yun si Job. In fact, adunay usa ka statement ni Job nga mingon siya nga ang Diyos ang naghatag, ang Diyos usab ang magabawi nini. So buot ning pasabot sa dihang namatay ang iyang mga anak, napulo kuto ka buok ang namatay ang anak ni Job. Sa dihang namatay ang napulo ka anak ni Job, di man na basta-basta, no? Wala may usa ka tawo sa kalibutan karon nga niditsog kamatay ang tanan niyang mga anak, no? Si Job lang, no? Pero matud pa niya, ang Diyos ang naghatag, ang Diyos usab ang nagabawi nini, no? So siya ang naghatag sa atong kinabuhi, siya po ang magabawi sa atong kinabuhi. Meaning, ang soul life nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga anak, iha sa Dios kadto ang biological life mobalik sa abog, and then ang soul life nga gihatag sa Dios mobalik ngadto sa Dios. So I just do hope nga aduna kita natun-an dinhi sa gitawag nato gikan sa format soul, no?
o gikan pa gyud sa gitawag nato biological life in the womb, no, from zygote to embryo to fetus, nga din kung natuuhan ka na siya nga biological life ka na siya, and then paglabas sa taguang kan sa inahan, dito na atong makita kay ang iyang format soul sa dihang ang Dios nagaginhawa kaniya sa ginhawa sa kinabuhi, ang format soul dinha na nasudlan sa kinabuhi sa Dios. So busa na siya human life, ang iyang gitawag na to ang iyang dormant nga signature sa dito pa siya sa taguangkan sa iyang inahan nahimong active sa dihang dinhina sa gitawag na to nahimugso na siya sa kalibutan, no? So ato kining ipapadayon sa sunod nga kuano sa sunod nga Huwebes aron nga aduna kita mga idea pagyud nga masabtan dinhi sa gitawag nato nini nga pagtuon, no, og asa man nagagikan gyud ang gitawag nato kinabuhi sa tao. Okay, magadto ta sa pagampo sa pagtapos. Amahan namo nga Dios nini nga taknas kagadion kami makahatag sa among pagpasalamat pagdaig paghimay ang anak kanimo bisan man sa imong mga katuyuan sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong pagpadayon sa pagtudlo kanamo bisan man sa mga butang nga malisod, mga butang humanly speaking, dili basta-basta nga masabtan namo kini siya. Apan salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit magapadayon sa paggiya kanamo, magatudlo kanamo sa mga butang nga espiritu kanamo. Tabangi kami Father God sa among padayon nga pagtuon sa imong pulong, and then amo jud kini nga mahagpat, masabtan sa klaro nga pamaagi. May karabutan usab kini siya sa among pagkinabuhi. Nini nga kalibutan nga mahimo kini siya nga gabayan sa among pagkinabuhi. Uli naman ito ng pagpasalamat, pagdaig paghimaya anak nimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.